Ngayon, DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Break Time. Mari makahabol sila kay Mayor. Mayor Makalma, ha? Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Sa dibong headlines, Pilipinas nanindigan na walang kasalanan sa banggaan ho ng dalawang barko ng China ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. China Coast Guard ship na ispatan malapit sa Manila Bay. Barko ng Philippine Coast Guard gustong buntutan. RH Break Time. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung nagkausap daw po sa telepono. Depensa at seguridad kabilang sa napag-usapan. Pagsasanay sa mga marinong Pilipino mas lalo pang paiigtingin ayon kay Pangulong BBM. RH Break Time. Presyo ng petrolyo. Kumapit na kayo. May nasang dagdag bawas. Nako. Ang dadagdagan daw po ay gasolina. Ang babawasan po ay diesel at kerosene ayon po yan sa DOE. Hirit na pisong taas pasahe sa jeepney pag-aaralan ng Marcos Economic Team ayon yan sa Malacanang. RH Break Time. Random drug test sa Senate employees at staff. Iginid po ni Senador Tito Soto. Nadia Montenegro hininga ng paliwanag ng Senado sa insidente ng paghit-hit ng marijuana. Hindi naman daw marijuana eh. Ano ba? Nag-vape lang daw eh. Ano ba yung flavor ng vape? Hindi natin alam. Okay. RH Break Time. Nasa 5 hanggang 6 na mga sakyan nagkarambola po sa Nagtahan Mabini Bridge. 3 ang naitalang sugatan. Nag-viral na driver na nagpa-control ng manibela sa isang bata. Suspendido ang lisensya ayon yan sa LTO. Ano ba yung for content ba yun? Tigil-tigilin nyo na yung mga content creator na yan. For views na yan. Ano mga kalokohan na pinapakita sa social media. Don't be irresponsible. Nawawala yung tinatawag nating social responsibility. Wow. RH Break Time. Sa po mga balita, nanindigan ng Department of Foreign Affairs na walang responsibilidad ang bansang Pilipinas sa nangyaring banggaan ng dalawang barko ng China. Yan po sa may Bao de Masinloc, Zambales. Una po rito ay bumangga ang China Coast Guard CCG Vessel 3104 sa kanilang People's Liberation Army Navy Warship 164. Habang pilit na hinahabol ang Philippine Coast Guard Vessel BRP Suluan noong pong Lunes, Agosto 11. Ayon po kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, bagaman naging unfortunate ang naturang insidente, hindi naman ito sanhin ng naging aksyon ng tropa ng Pilipinas. Dagdag pa ni DFA spokesperson Angelica Escalona, wala namang hinihinging kabayaran ng gobyerno ng China kaugnay ng naturang pangyayari. Isang barko ng Chinese Coast Guard ang namataan malapit sa Manila Bay. Ito ang ibinunyag ng maritime security expert na si Ray Powell na dati ding opisyal ng US Air Force. Ayon kay Powell, naispatan ng Chinese Coast Guard 3306 habang nakaposisyon malapit sa 24 nautical mile na contiguous zone ng Pilipinas. Batay sa pagtaya, plano umano ng barko na manmanan ang BRP Cape San Agustin habang patungo sa Baho de Masinloc. Sinabi ni Powell na malapit lang sa labas ng Manila Bay ang tinutukoy na CCG vessel na mistulang kumukuha ng tiyempo para buntutan ang barko ng Philippine Coast Guard. RH Break Time. Nagkausap daw po sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung. Ayon po sa Presidential Communications Office, kapwa pinagtibay nina Marcos at Lee
ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nagpasalamat din si Pangulong BBM kay Lee at inihayag na buo ang suporta ng Pilipinas para sa kanyang administrasyon. Muli rin pong tiniyak ng dalawang leader ang patuloy na paipagtulungan sa larangan ng trade and investment, defense and security at people-to-people ties. Umasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal na makakausap si Lee sa 2025 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit dyan po sa may South Korea. Samantala, nabigyan ng 40 bilyong pisong pondo ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa panukalang 2026 national budget. Ayon sa AFP, ang pondo ay magpapaigting sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang palakasin ang kakayahan sa lupa, dagat, himpapawid at cyberspace. Sa kabuuang 6.773 trilyong pisong panukalang budget, 430.87 bilyong piso ang nakalaan sa sektor ng depensa, mas mataas ng 51.78 bilyong piso kaysa sa kasalukuyang taon. Kabilang ang 116.31 billion pesos para sa land forces, 54.10 billion pesos sa air forces at 53.73 billion pesos sa naval forces. Kasama naman sa mga nakatakdang bilhin ang karagdagang FA-50PH o S-701 Black Hawk helicopters, corvettes, offshore patrol vessels at armored vehicles. Break time. Tayo po'y makibalita muna kaugnay po nitong nangyari pong karambola ng mga sakyan dyan po sa may Nagtahan Bridge sa Maynila. Ating alamin ng update mula kay RH27 Noche Kakas. Noche. Lakay Ray at Miss Thea, ito kasi bubukas lang itong southbound ng Nagtahan Bridge dahil ang pinakabuntot ng traffic halos umaabot na ng Espanya Boulevard dahil nga dito sa isang nagkakarambola ng 5 sasakyan. So 5 lang, hindi 6. Hindi, limang... kasi kanina lumalabas parang 6 yung bilang eh. 5 sasakyan, isang motorsiklo. Motorsiklo? At tatlong To call for help. Yan. Bago ka mag-vlog. Before ang views, di ba? Be compassionate, be merciful. Yes. Tama yun, ma'am. Namaste. Namaste. RH Break Time. Okay, standby muna sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Na-traffic siguro sila kay Mayor dun sa... Ay, oo, baka isa sa mga... Baka naipit na rin doon. Oo, naipit dyan sa Nagtahan. Don't worry, lakay Mayor Deo Macalman. Narito naman kami ni Miss Thea. We got you. Kami ho'y babalik pa rin po sa ating mga balita sa programang Break Time. Pilipinas ang oras. Naalala ko, swelday nga pala. Yes. Thank God it's Friday. So, patong-patong na ang cause ng traffic dyan sa may Nagtahan area. Ang oras ko, 32 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang time check na ito. Ganda mo naman talaga, Miss Thea. Yung hairdo mo, I love it. Sabi ni Malin Oda. Wow. Thank you so much, Sabi Miss naman ni Belle Ging of Montero, Manila. natibidad na imbag nga malem, lakay Ray and Miss Thea. Nakapimpintas mo ni Miss Thea. Thank you so much po. Watching from Baguio City. Kung sakit sa Baguio, apaw. Nalaming islat ta. Pati na rin si Melvin Cabato, bumabati rin sa atin ng magandang hapon. Oy, salamat po at magandang hapon din po sa inyo. Pero ngayon, Miss Thea, may mananalo! Uy! Winner! Garantisadong mananalo! O ba? Depende. Basta ang sagot, DCRH! May coaching agad. Ano? Oo. Sige na. Atin ang tawagan yung ating winner. Winner na kasi daw. Sige. Hello po. Magandang hapon po. Ano ba to? Jorge o George? Magandang hapon po. George Garcia po. Oh? Ba't ka nandyan?
George dapat- Garcia. Di ba dati nasa COMELEC ka? Saka bakit nag-ibang boses mo? Ba't nag-ibang boses mo, Chairman? Hindi ba ikaw si Chairman George Garcia ng COMELEC? Tukayo ko po. Tukayo lang. Okay. O, sige, Miss Thea, take it away. Okay, Sir George Garcia, na hindi po ang COMELEC chair. Ay, Yes. matanong natin, ano po ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? Yon! DCRH po. Di namin marinig. Aba, kabisado. Hindi namin marinig. Pakiulit po. DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang lutong-lutong. Aba, ibigay na kaagad yung premyo. Oo, huwag na patumpik-tumpik pa. Huwag na natin patagalin pa, no, ha? Maraming salamat po. Oo, wag mo ibabangi yung telepono, Sir George, ha? Opo. Congrats po sa inyo. Si Sir Congratulations. George Garcia, ang tukayo ni COMELEC Chairman George Garcia. Oo. Ito'y taga Quezon QC. City din. Yun, Oo. congrats. Congratulations. RH Break Time. Standby po sa ating mga report na recover po ng Philippine Coast Guard ang mga lumulutang na rocket debris na may marka ng People's Republic of China. Sabay-bayin po yan ng Sitio Gunting, Barangay Bonbon, Look, Occidental, Mindoro. Nakatanggap po ng tawag ang Philippine Coast Guard Substation Lubang alas 12:30 ng tanghali mula sa Philippine National Police Maritime Group. Hinggil sa isang mangisda na nakakuha daw po ng mga lumulutang na debris. Ito po'y naugnay umano sa Long March 7A rocket launch na isinagawa ng China mula July 15 hanggang July 17. Nabatid na mayroong PRC flag ang naturang rocket debris. May sukat na humigit kumulang 10 talampakan at lapad na nasa 14 na talampakan at raw po'y gawa sa alloy material. Samantala, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para lalo pang mapalakas at maitaas ang antas ng pagsasanay para sa mga marino sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa graduation ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales, ngayong araw sinabi ng Pangulo na magkakaroon na ng National Merchant Marine Aptitude Test para masukat ang kahandaan ng mga kabataan bago pumasok sa maritime courses sa kolehiyo. Binubuo na rin anya ang Ladderized Maritime Education and Training Program na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-angat mula non-degree hanggang degree programs. Tinatrabaho naman ng Marina na maparami ang oportunidad para sa onboard training na mahalaga sa practical na paghanda ng mga kadete at pagpapalakas ng kanilang kasanayan bago harapin ang mga hamon ng karagatan. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Malawak ang abot tanaw ninyo. Dadaling kayo ng inyong mga barko sa iba't ibang dako ng mundo. Tandaan ninyo na sa bawat paglalakbay, bitbit ninyo ang dangal at pagmamahal sa bayan. Dalhin ninyo ang pangalan ng PMMA, ng kadaligtan at ng Pilipinas sa bawat pantalan at bawat karagatang inyong tatawirin. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RH Break Time. Sa ating mga report mga kaibigan, meron tayong update mula sa Malacanang. Kontratista ng palpak na river protection structure sa Bulacan. Pinagpapaliwanag daw po ni Pangulong BBM. Ibalito mo nga yan, RH14, Let Narciso Mislet. Miss Thea, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binisitang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Lumalabas kasi na palpak ang pagkakagawa sa river protection structure sa Barangay Bulusan kaya binabaha pa rin ang lugar. Nadiskubring hindi nakabaon ng maayos sa lupa ang mga bakal ng istruktura bukod pa sa manipis at hindi pantay ang pagkakasemento. Nakapaloob rin sa kontrata ang pagsasagawa ng dredging at desilting pero ayon mismo sa kapitan ng barangay, kahit kailan ay wala silang nakitang naghukay ng lupa sa ilog. Tiniyak ni Pangulong Marcos na pananagutin ang St. Timothy Construction na hinamon pa nitong bisitahin ang palpak nilang proyekto. Narito si Pangulong Marcos. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito.
Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Sa sumbong sa Pangulong website, nakalagay na February 12, 2023 ang completion date ng proyekto na nagkakahalaga ng higit 96 million pesos. Ito si Letler Chito para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, dumako naman tayo sa Senado. Senator Bato de la Rosa nakahandang sumailalim sa drug test kasama ang mga empleyado ng Senado. Idetalye mo ang balitang yan, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Ayan, naputol. Naputol. Oy, pero ito nga, tayo. Iminungkahi nga ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang pagpapatupad ng random drug test sa lahat ng empleyado ng Senado. Ito'y kasunod ng kontrobersiya kaugnay ng isang staff ni Senator Robin Padilla na umano'y humithit ng marijuana sa ladies room ng gusali. Paliwanag ni Soto, ipinatupad niya ang kanitong hakbang noong siya ang Senate President sa 18th Congress upang matiyak na walang gumagamit ng iligal na droga sa hanay ng mga kawani at opisyal ng Senado. Matatanda ang batay sa incident report ng Office of the Sergeant at Arms. Pinangalanan ang dating aktres na si Nadia Montenegro na huling nakita sa CR sa ikalimang palapag kung saan nagmula ang amoy ng marijuana. Mariing itinanggi ni Montenegro ang aligasyon ngunit umaming may vape sa kanyang bag. Ayon kay Attorney Philip Jurado, Chief of Staff ni Padilla, binigyan na nila si Montenegro ng 5 araw upang magsumite ng written explanation habang naka-leave of absence. Naku. Ayan. Ito na atin ng balikan na report mula sa Senado. Kaugnay pa rin po nitong si Senador Bato de la Rosa. Nakahanda raw pong sumailalim sa drug test kasama ang mga empleyado ng Senado. Go ahead, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, nagpahayag ng kahandaan si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumailalim sa drug test. Ito ay para sa kagustuhan na drug-free ang Senado. Suportado nito ang mungkay na magsagawa ng drug testing sa mga empleyado ng Senado. Giit ni de la Rosa, dapat ay masusing imbestigan ang napaulat na empleyado ng Senado na humihit-hit ng marijuana. Kapag napatunayan ay dapat lang siyang kasuhan dahil ito ay malinaw na labag sa batas. Diin naman ni Senate Minority Leader Tito Soto III na naunang nagmungkay ng random drug testing sa mga empleyado ng Senado, dapat tutukan ng investigasyon upang walang cover-up dahil sa kanyang impormasyon ay matagal na ang nangyayaring marijuana session sa 5th floor ng Senado. Ito si RH28 Raymond Dagpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Session? May session din pala sa 5th floor? Pat session? Sino-sino? Binubuo nino ang ano na yan, ang session na yan. Wow. Habang may session sa session hall, may session din sa kabila. Abay, dapat kinakalabag ang Senate security, ano? Nako. Abay, gampanan nyo naman ang trabaho nyo na nag-roronda, ha? Dapat, di ba? Sino nga unang nakaamoy? Na may humithit? Yung ano ba ni Senador Ping? Staff naman niya. Okay. Kasi nga siguro trained nose. So kahit anong klaseng amoy yan, basta familiar. May something to. Kasi may training siguro. Madidistinguish mo yung amoy nung sigarilyo sa marijuana. Yosi, sa vape. Yung marijuana kasi medyo manamis-namis. Okay. Bakit? May sugar flavor. Ewan ko, parang ganun ang effect yata. Okay. Tapos yung iba naman, di ba, vape naman yung iba. Siguro iba. Yung iba pagka-vape kasi pag strawberry flavors, may strawberry, pag mango, may mango, pag vanilla, may vanilla. Akala siguro na iba, kapag naka-vape, di ba meron na ngayon, naka-vape tapos merong marijuana? Meron ng warning ngayon. Bukod pa yan sa Kush. Bukod pa yun. Bukod pa yun sa ano yun? Bukod pa sa tuklaw. 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 Kasi galing na Vietnam kaya tuklaw. Tuklaw. Kaya pala. Akala ko tuklaw talaga. Hindi, sa atin tawag tuklaw. Pero tuklaw. Tuklaw. Okay. Panukalang emergency powers kay Pangulong BBM maayos na maipatupad ang National Flood Control Program inirekomenda sa Kamara. Idetalye mo balitang yan, RH12 Milky Reganan. Manang Milky.
Thea at Ray, maaaring bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para maipatupad ng maayos ang National Flood Control Program. Reaksyon to ni House Minority Leader Marcelino Libanan sa harap ng issue sa umunoy palpak na mga flood control projects na naungkat matapos ang paralala sa naman nagdaang bagyo at pinaigting pa ng habagat. Ang kay Libanan, pwedeng pagkalooban ng Kongreso si Pangulong Marcos ng emergency powers para mabigyan ng solusyon ang bureaucratic delays at legal na balakid sa implementasyon ng programa. Sa pamagitan anya nito, sinabi ni Libanan, mapapabilis ang procurement process, right-of-way acquisition at relocation ng mga apektadong pamilya. Hinimok din ni Libanan ang Pangulo na mag-convene ng National Public-Private Flood Control Summit. Ito ay para magpasama-sama ang mga eksperto, resources at teknolohiya na magiging daan para sa pagbuo ng Presidential Task Force on Flood Control. Dagdag pa ni Libanan, dapat magsumikap din ang gobyerno dahil kailangan ng police powers sa paglilinis na mga illegal na struktura, pagpapatupad ng mga zoning laws at protektahan ang mahalagang daluyan ng tubig. Ako si Newg Gregorio Naguna para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Milky. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita na nataranta yung dila ko. Oo, butik sana yung sweldo yung may dagdag Diba? Oo, gastos ang may dagdag. Ayon po sa Department of Energy, posibleng tumaas ng hindi higit o mas mababa sa 50 sentimos ang presyo ho ng bawat litro ng gasolina. Posible namang mag-rollback ng humigit kumulang sa 70 centavos ang bawat litro daw po ng diesel at piso naman ng bawat litro po ng kerosene. Kabilang umano sa nakaapekto ang pagtataas ng produksyon ng OPEC Plus, ang posibleng ceasefire deal sa pagitan po ng Ukraine at Russia at mataas sa supply ngunit mababang demandang krudo sa Amerika. Samantala, mabusising pag-aaralan ng buong economic team ni Pangulong Bongbong Marcos ang petisyon ng transport groups para sa pisong dagdag pasahe sa jeepney. Tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng konsultasyon tungkol dito para alamin kung kakayanin ng commuters ang dagdag pasahe at kung ano ang epekto sa drivers at operators kung hindi mapagbigyan ang kanilang kahilingan. Noong Lunes, naghain ang Pasang Mazda, Altodap at Akto para sa pisong provisional fare increase dahil umano sa mataas na presyo ng langis. Ipinaubaya naman ng palasyo sa Department of Transportation kung ano ang maaaring ibigay sa PUV drivers at operators para mapigilan ng hirit na taas pasahe. Matatandaang hindi natuloy ang ikinasang pagbibigay ng fuel subsidy noong Hunyo nang bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa world market. RH Break Time. Samantala naman, sisimulan na po ng Judicial and Bar Council JBC ang pagsasagawa ng public interview sa mga aplikante sa posisyon bilang ombudsman sa August 28. Ayon po sa JBC, gaganapin daw po ang interview sa Supreme Court Session Hall mula sa nabanggit na petsa hanggang September 2, kung saan daw po'y 3 ang sasalang sa unang araw at tig-2 naman sa mga susunod pa. Inimok naman ng JBC ang publiko na tutol sa isang kandidato o aplikante para maging ombudsman na maaari silang magsumite ng sinumpaang affidavit at ipadala bago mag-alas 4:30 ng hapon sa Agosto 26. Kaugnay nga ng balitang yan, naglabas ng survey ang Judicial and Bar Council o JBC para sa 17 aplikante sa pagka-ombudsman upang makapagbahagi ang publiko ng kanilang saloobin o komento. Nakalagay ang link ng survey sa Facebook page ng JBC na maaaring sagutan bago mag-alas 4:30 ng hapon sa Agosto 26, araw ng Martes. Kabilang sa listahan sina Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan, Retired Associate Justice Mario Lopez, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at dating BIR Commissioner Kim Henares Jacinto. Una nang napaulat na na-disqualify umano si Remulla dahil sa kaso sa ombudsman kaugnay sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tiwala ang kalihim na ibabasura rin ang reklamo. RH Break Time. Suspendido naman ng 70 araw
ang driver's license ng isang nagmamaneho. Kasunod po ng viral video nito na makikitang may kalong siya. May nakakandong sa kanyang bata at hinahayaan nitong kontrolin ang umaandar nilang sasakyan. Ayon po sa isang show cause order ng Land Transportation Office. Si ate ba yan, ate? Nasa kuya. mall. Kuya, tapos Mall yung anak parking niya siya. nasa harapan. Yes, it's a mall parking. Hindi ko lang masyado makita. Babae yung si yung anak. Daughter niya siguro or pamangkin, hindi natin sure. So parang, sige, try mo na magmaneho ngayon pa lang, ha? Ano ba Saan yan? to? Ito, nangyari insidente sa isang parking lot ng isang mall dyan sa Parañaque City nitong nakalipas na Martes. Binigyan din po ni Transportation Secretary Vince Dizon na maigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mga bata lalo na sa napakamurang edad. Hindi pa naman to pasado sa pagmamaneho At saka sobrang dangerous. Parking area, parking lot pala yan. Kindergarten pa lang yata to Kaugnay po nito, ipinagpapaliwanag po ang driver kung bakit. Apay! Bakit? Apay! Bakit nga? You tell me! You tell me! Naalala mo na naman yun. Hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at maglabag sa children in rear seats. Kasi dapat yung mga ganyang edad naka-car seat pa. Merong sariling sa Car likod. Car seat. Sa likod. Actually, hanggang ngayon sa Elise, ilang taon na siya, pero talaga. nasa likod pa rin siya pinapaupo. Disiplinadong mami. Kasi delikado. Do not endanger your children. Kung tunay po ang pagmamahal ninyo sa inyong mga anak, huwag ninyong ilalagay sa peligrosong lugar ang kanilang Mali mga naman buhay. yan, kuya. RH Break Time. Ito na sa showbiz. Liza Soberano, kinumpirmang halos 3 taon nang hiwalay kay Enrique Hill. Talaga? Broken-hearted ang mga lisken niya. Ganon? Idetalye mo showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Diyosa! Miss Josa. Miss Thea Atala kay Ray matapos ang matagal na usap-usapan. Tuluyan ng isinapubliko ni Liza Soberano na matagal na silang hiwalay na dating ka-love team at nobyo na si Enrique Hill. Sa isang podcast na Can I Come In, inilahad ni Liza na halos 3 taon na mula nang tuluyan nilang tapusin ang kanilang relasyon. Ayon sa aktres, 1 taon bago ang kanilang paghihiwalay ay naramdaman na niyang hindi na siya masaya. Ngunit pinili niyang iwasan noon ang pagharap sa naturang issue. Si Enrique umano ang unang nag-request na panatilihin munang private ang kanilang sitwasyon at umayag si Liza dahil may pangamba siyang baka maka-apekto ito sa kanyang career at sa tingin ng publiko sa kanya. Bagamat hiwalay na, nananatili raw na maayos ang ugnayan ng dalawa at patuloy ang respeto sa isa't isa. Noong kasigsagan ng kanilang tambalan bilang Lizken, kinilala silang isa sa pinakasikat at pinakatinatangkilik na love team sa industriya ng Philippine showbiz. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzato nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahit malabo ang pagpili ko, TL ako sa'yo. Naubo tuloy. Kayeng liko Nagkarambola. Ayan Uy, mag-ingat po tayo ha. Nandiyan pa ata Yes. Yung update sa atin kanina ni Sa may nagtahan po. Yung mga nata-traffic po dyan, nabay ingat po tayo dahil po sa talagang ganyan talaga sa Maynila. Bakit? Manila. Diyos ko. Friday. Sa Manila, nagpabangs lang si Miss Thea Pecho Corpus, pero yung mga tugtugan, diba? napaghahalataan kung kailan pinanganak. Uy, salamat sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Break Time. Baka meron kang pahabol na pagbate. Maraming salamat, Hair Shop Salon, Ermita Manila for my hair. Miss nice. Belle, maraming salamat and all the staff. Very accommodating. Thank you so much po. Talaga. And of course, for Clarence MD, Dr. John Clarence Mempien for taking good care of my skin. Talaga. Di kinakawayan ka rin ng labor sa MOA.
Tsaka ng headway sa Diyan ka MOA. galing, no? Oy, salamat. Salamat. Thank you, it's Friday. Ingatan Yes. po ninyo ang Oh. inyong mga wallet kahit na wala silang gamit. Kasi Yan. hindi mo naman... Ingatan ng ATM. Hindi na daw nagagamit yung wallet. Wala naman laman. Ingatan din kapag kayo mag-withdraw sa mga ATM machine, tingin muna sa Nag-withdraw ka pa ba? Yung karamihan wala. kasi online Wala na payment akong na lang. wini-withdraw. Wala nang withdrawin. Ubus na. Naibayad Sagad. na lahat. Sagad. Kulang pa nga. Oy, salamat ho ha. Maraming salamat. Oy, magandang hapon kay Sir Els Bartolome sa buong Magandang pwersa hapon ng po. PNP, si General Nicolas Torre III, si dating PNP Chief Nick Bartolome. Uy, kailan yung ano? Ah. Paltog-paltog. Oo, nga raw. Ay, sus ako, nakabayag-bayag na. Nakabaybayag na naman. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan, Thea Petro Corpuz. para po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3 minutos makalipas ang alas 5. This